Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel. It's Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At eto, pag-usapan natin mga kababayan, ang natuklasan po di umano dyan po sa bahay ni Saldico na talaga namang ikakagulat ninyo. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre po, ang palagi nating hinihiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so eto mga kababayan, ako po, grabe, magugulat kayo dito sa balita na to mga kababayan dahil di umano meron pong natuklasan o sinasabi po nila tungkol dyan po sa bahay ni Saldico sa Pasig, mga kababayan. No, kung maalala ninyo, noong nakaraan, may balita po, nakita natin, kumalat sa social media, na kung saan sinasabing naghahakot na daw po di umano ng gamit doon po sa bahay ni Saldico. At the same time, nakikita rin po sa social media na meron po mga truck, no, na umaalis o may mga ikinakarga doon po sa naka-tarpaulin, no, nakasarado po yung bahay ni Saldico. At sinasabi nga po na nagkakarga ng mga gamit, no, o lumilipat na, no, yung nakatira doon sa bahay na yon o naghahakot na ng gamit. Ito pong si Saldico, mga kababayan. No, pero ito po, may bagong lumalabas na balita na talaga ng mga magugulat kayo. No, kasi sabi dito sa balita mga kababayan na yun daw pong bahay ni Saldico di umano ay imbakan lang ng pera. Aba, grabe no. Imagine ninyo, bahay po, no, isang malaking bahay ay gagawin lang imbakan ng pera mga kababayan. Okay, so yun ang ating alamin ngayon. Alright, so ito, panoorin natin itong balita na to mga kababayan na dito ko nga po nalaman, no? At totoo kaya, no, na yung bahay ni Saldico sa Pasig ay imbakan lang ng pera, no? Kasi nakikita natin sa balita, no, bilyon-bilyon daw po, no, yung pera, no, na nakulimbat nitong si Saldico mga kababayan. Okay, so panoorin natin to. Let's go. Ako po, muntik ako magka-nightmare kagabi. Bakit? Abay, binabasa ko yung Ano? Binabasa ko yung ICI report at recommendations para sa ombudsman. Oh, The okay. details. Oh. The devil is in the details. So ano Sabi nga nakita nila. mo? Pati yun, pang Halloween. The devil is in the details talaga. No, so, grabe po yung mga detalye na. Siya, 2 beses kami nagpalabas dito nung kung ano yung bahay ni Saldico, di ba? Dito, malapit sa atin. Yes. Yung una ay yung tinakpan ng tarpaulin. Yung puro white. Oo, Tapos ang tinakpan ng ikalawang white. version nun ay nung nakita na may mga truck na naglalabas sa Ano mga naman, Na oo. nilalabas na Pero yung puro mga gamit. kahon naman yung nilalabas. Oo. Oh, viral na viral yun mga kababayan kasi sinasabi po nila na naghahakot na raw po ng gamit itong si Saldico, no? Oo. Ang tanong kasi ano kaya nilalaman ng mga karton na yun mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Ha? Limpak-limpak na salapi ba? No? Nandun ba sa mga karton na yun? Ang limpak-limpak na salapi? Doon sa report, wala naman pala talaga, ano yung tinakpan ng tarpaulin? Wala naman palang laman talaga yung bahay na yun. Based sa report. Based sa report, oh. Based sa So report. walang laman yung bahay na yun based po sa investigasyon o sa report ng ICI. Wala talaga naman yung bahay na yun kasi talagang lagayin lang siya ng pera. Oo nga daw. Pwede ba na magkaroon din ako ng Grabe mga kababayan, no? Ganong kalaking bahay, no, na walang laman dahil lagayan lang ng pera mga kababayan. No? Kasi nga naman, kung sa bangko nila ilalagay yung ganong kalaking pera, yung bilyones mga kababayan, no, magkakaroon po ng money trail. No, ngayon, kung sa ganito po nila ilalagay at syempre, hindi naman na i-check ng mga guardian kung ano yung ipinapasok at inilalabas. 'Di ba? Basta dineclare lang na gamit 'yan, ganito ganyan. No, hindi naman bubuksan yung karton-karton eh.
No, so posible kaya no na nilalaman ng mga karton na nakitang hinahakot no mga pera po na galing sa flood control project, no? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Kahit hindi naman Na ganun kalaki kasi from the video. Kahit parang siguro ang laki. kahit maliit na unit lang na lagayan ng pera. Pwede ba? Isipin nyo, hindi lang kwarto pa lang lagayan, buong bahay. Buong bloke. Ano? Diyos ko. Kung ikaw ba naman, billion naman, nakabili ka ba naman ng mga air assets? Diba? Kung makikita ninyo, no, yung sa mga balita, bilyon. No? Yung pera. Abay, ano kayang itsura ng pera na yon pagka bilyon, mga kababayan, na makikita ninyo, nakasalansan dyan, no? Parang yung mga napapanood lang natin sa pelikula, mga kababayan, di ba? Yung may mga limpak-limpak na salapi, no, na nakaayos, nakasalansan ng maayos, di ba? Tapos bilyones yung halaga, no, nung pera na yon. Ano kayang pakiramdam pagka nakakita ka ng ganun, mga kababayan, no? At ang tanong dyan, sino kaya yung nag-ayos, no, ng mga pera na yon na inilagay, no, kung sakali man, no, nag-ayos ng pera na yon, inilagay doon, no? O sino man, kung yan ay mga hinakot na doon sa bahay na yon, sino yung nag-ayos ng pera na yon para ilagay doon sa mga karton na yon? 'Di ba? Napakaswerte naman ng tao na yon. Nakita niya yung bilyones na pera, mga babae. Kung hindi man, no, ipinapapasok lang siguro sa isang kwarto at si Saldi ko na, no, yung nag-aayos doon. Kung totoo man, no, na yung pera na na galing sa flood control doon inilalagak sa bahay na yun sa Pasig. 'Di ba? So posibleng ganun. Ay, oo, naku, issue yung air assets. Hindi lang tatlo po yan tatlo lang ang nawala dito sa akin Oo, ngayon. grabe, no? Yung air asset. Isa pa yan, nakatakas na yung mga air assets ni Saldi ko. Ba talaga nagagawa pagka may pera ka no? Ang dami mo mababayaran, mga babae. Balu. So yan na nga po, yan ang multo at multo nating lahat ngayon yan at saka yan po ang cause ng ating anxiety at nightmares, yung mga ninakaw po sa atin. Na mas scary. To be fair, gusto natin lagay yung allegedly kasi ito yung dadaan pa naman sa kaso. No? To be fair lang, pero kahit to be fair lang yan at saka allegedly, masakit na po sa bulsa namin yan. Naman. Masakit isipin lang. Masakit sa puso. Totoo So yun. sige. Nako, Jovid, Shiki at Mase, parang kahit matapos itong Halloween season, ay katakot-takot pa din na mga detalye ang malalaman natin sa mga susunod na araw dahil sa November 11 ay inaasahan na magre-resume na nga ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, pero bago yan ay ngayong araw isinagawa ang kauna-unahan na Asset Recovery Technical Working Group meeting, no? Kasama ang 15 na mga ahensya ng pamahalaan, maging ang Office of the Ombudsman. Nais nga nila na maplansya ang mga nais nitong kailangan ng mga detalye dito, no? Kagaya na lamang ng framework ng interagency coordination, information sharing at local legal procedures para nga masiguro yung pagbabalik sa mga nanakaw na yaman itong mga personalidad na nauugnay dito sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa kanyang opening statement ay binanggit na agad ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. na ito daw ay nangangailangan talaga ng total government approach. So sa pamamagitan daw ng iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, hangad nga na mas mapabilis yung pagbabalik ng yaman ng taong bayan. Isa sa mga nakikita dyan ay yung paggamit nga ng RA 1379 o ang Civil Forfeiture Law, kung saan titignan daw ng pamahalaan o ng ICI at ng mga kasama nito, no, sa technical working group ang yaman ng mga personalidad na nauugnay dito sa iskandalo na ito at kung yung kanilang kinikita ay hindi sumasapat o tumutugma para mag-ari ng ilang mga mamahalin at beyond their salary ay maaari ngang makuha ng gobyerno ito, no, masamsam at mabenta dahil nga illegal o maaari itong ituring na ill-gotten wealth. Ayan ay isa sa mga bagay na kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. At bukod sa mga personalidad na nauna na pinakakasuhan ng ICI doon sa Ombudsman, ay maaaring mayroon pa daw na mga personalidad o mga opisyal pa
ng ating pamahalaan ang maaaring sampahan ng kaso. Ito daw ay may mga mas mataas pa sa salary grade 27. Okay, so ano na to, usapan na to ng... So para klaro lang, Arles, kasi parang sinasabi wala talagang walang masadong ipin daw o walang ICI. pangkagat ang ICI. So tama ba yung dinig ko sa mga monitoring kanina na at least yung pagkumpiska at pagsubasta nasa karapatan nila? Nasa karapatan nila yon, Jovi, kagaya na lamang noong Bureau of Customs kung saan sinabi nga na yung 30 na mga sasakyan ng mga diskaya na ngayon ay nasa kanilang pangangalaga, yung 13 doon ay tinitignan na kung posible na nga bang maisubasta. Pero 7 pa lamang yung kumpiyansa, ang BOC na maisusubasta na. So kasama dyan yung iconic na Rolls-Royce Cullinan na binili nga raw nito ni Sara Diskaya dahil sa payong nito. So yung 6 na yon, yung 7 na yun rather, ay nagbigay na parang voluntary forfeiture na ang ginawa nitong mag-asawang Diskaya at hindi na raw nila i-contest yung kanilang pag-aari dito dahil sa kawalan ng Certificate of Payment at Import Entry. Yun naman, yung 13, di ba, yung gusto isubasta, yung 7, kumpiyansa na, and then yung 6 na natitira pa, ayun daw ay sinisilip pa at may proseso pa na pinagdadaanan dahil kino-contest naman ng mga Diskaya kung maaari pa nila either bayaran yung kanilang mga danyos o maaari pa ba na maibalik ito sa kanila dahil pinambili nga raw nila ang kanilang pera dito sa mga luxury cars na ito. Okay, sige. Okay yan, sige, Arles, thank you for that update and antayin namin ang mga nakakatakot, kahindik-hindik na mga detalye. Okay, so yan mga kababayan, Grabe. Imagine na lang ninyo, na may ganong karaming pera sa loob ng isang bahay, Tapos kapitbahay ninyo. Hindi nyo akalain na yung bahay na yon pinaglalagaan pala ng bilyong pera, mga kababayan, na nakakulimbat dito po sa flood control projects. Ano mararamdaman ninyo? Diba? Mapapaisip ko walang niya. Kapitbahay pala namin yung kumukubra dyan sa flood control na yan. Ano masasabi po ninyo dyan, mga kababayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.